Isang binatilyong pinagbubugbog ng ilang kalalakihan nung nakaraang buwan sa Pasay City, nag-agaw buhay at hanggang ngayon nagpapagaling pa rin. Isa sa mga suspect nahuli na ng mga otoridad pero ang iba pa nakatakas. Sa tulong po ninyo, posibleng mahulog sa kamay ng batas ang mga nagsitakbong nambugbog dahil ang buong krimen huli on cam. Huli on cam ang pambubugbog sa isang binatilyo nito lamang March 27, pasado alas 3 ng madaling araw. Naganap ang insidente sa Arnaiz Avenue sa lungsod ng Pasay. Kitang-kita sa CCTV footage ang pambubugbog ng ilang kalalakihan sa biktima. Agad na tumakbo palayo ang mga suspect matapos maisagawa ang krimen. Pero maya-maya pa, isa pang lalaki lumapit na bitbit ang isang pamalo. Saka walang awa nitong pinagahampas ang nakahandusay ng biktima. Kahit pa may mga nagdadaang sasakyan, walang umawat sa gulo. Kaya naman ang bugbog saradong biktima, agaw buhay na nang dinala sa ospital. Itatago natin siya sa pangalang Jerry, 16 na taong gulang. Ayon sa kanyang ina, kakagraduate lang daw ni Jerry noong araw na naganap ang krimen. Di raw nila inakala na isang masayang pagdiriwang ay mauuwi sa trahedya. 9 ng gabi, nagkatuwaan sila, nandito lang sila, nag-movie time. Tapos siguro nagutom daw sila nung mga bandang 2 a.m. Naghanap sila ng makakainan sa labas. Kumakain daw silang 4, tapos biglang nung may nag-text sa kanya, sinagot niya, biglang may humablot ng CP niya. Tapos nagulat siya nung paglabas niya na marami palang tropa yung parang gang. Ibig sabihin, sinalubong na sila ng mga suntok, ganon. Tapos biglang may pumalo sa ulo. Dahil sa insidente, ilang linggong naratay si Jerry sa ospital. Napuruhan daw kasi ang itaas ng kanyang batok nang tamaan siya ng pamalo. Sa tulong ng CCTV footage, ang isa sa mga suspect nasa kamay na raw ng mga pulis. Nakilala ang suspect na si Oliver Basa, 21 years old, at taga De La Cruz Street, Pasay City. Though wala tayong mga witnesses na nakakapagsabi kung ano talagang totoong nangyari, ay napanood nila yung insidente na kung saan nga itong grupo ng more or less 5 hanggang 6 na kabataan ay pinagpapapalo nga itong biktima natin. Merong nakakilala doon sa mga suspect natin at nakausap nga natin itong mga magulang ng suspect at doon naman po ay kusang sumuko yung mismong pumalo. Na-recover ang pamalong ito na di umano'y ginamit sa paghampas sa biktima. Dahil halos ikamatay ng biktima ang sinapit sa kamay ng mga suspect, maharap sa kasong frustrated murder si Basa at ang iba pa niyang kasamahan sakaling sila'y mahuli. Ayon sa batas, ito'y may parusang pagkakakulong na hindi bababa sa 20 taon. Samantala, ang biktima naman ay kasalukuyan nagpapagaling sa bahay upang muling makabalik sa pag-aaral at malimutan ang madilim na trahedyang kanyang naranasan.